Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa darating na Chinese New Year 2024 sa February 10, 2024. Yun ang pitsa ng Chinese New Year 2024. Ang topic natin ngayon ay ating pag-uusapan 18 bagay na dapat hindi natin gagawin sa pagsapit ng Chinese New Year. Pero bago po natin umpisahan ang ating topic, ay magpasalamat muna ako sa lahat ng mga subscribers na nag-subscribe sa channel ko, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at pindutin lamang po ang bell sa ibaba at pindutin ang all para lahat po ng videos na i-upload ko ay mapapanood po ninyo. Maraming salamat po. So ito na po, umpisahan na po natin. Chinese people believe that as the Spring Festival is the start of a new year, what you do then will affect your luck in the coming year. There are many Chinese New Year traditions about do's and don'ts. Find out the top 18 things you should not do. Some are taboos on the first day of the Chinese New Year, and some are superstitions for the whole New Year festival season from the 1st to the 15th of the Lunar New Year. Ang pinakauna po sa ating listahan, avoid taking medicine. Ito po ang mga pamahiin sa Chinese New Year na pag ang tao ay nag-iinom ng gamot, sa kung may sakit ang isang tao, dapat hindi siya hindi siya uminom ng gamot sa sakit niya sa mismong araw ng Chinese New Year. It is a taboo for a person to brew herbal medicine or take medicine on the first day of the Lunar New Year. Otherwise, it is believed he or she will get ill for a whole year, or in some places, after the bell announcing the New Year at midnight, New Year's Day, sickly people break their gallipots, yung mga lalagayan ng medisina nila, in the belief that their custom will drive the illness away in the coming year. So, ipagpaliban mo muna ang pag-inom ng gamot sa araw mismo ng New Year kasi pinaniniwalaan na ikaw ay magkakasakit sa buong taon. So, yung iba namang mga Chinese, binabasag nila yung lagayan nila ng mga gamot sa araw mismo ng Chinese New Year. Ang pangalawa naman po sa listahan natin ay don't sweep or take out garbage. Huwag ka daw magwalis sa araw mismo ng Chinese New Year at huwag mong ilabas, huwag kang magtapon ng mga basura. The act of sweeping on this day is associated with sweeping wealth away. Taking out garbage symbolizes dumping out the good luck or good fortune from the house. So para mo na rin daw nilabas ang iyong mga swerte o yung mga kayamanan sa araw na yon kung ikaw ay magtapon ng basura or magwalis ka. Kasi ibig sabihin daw, dinadump mo o tinatapon mo ang mga good luck at saka good fortune sa loob ng iyong tahanan. Ang sumunod sa listahan, ang pangatlo ay no unlucky words. Nobody wants to hear words with negative meanings during the Lunar New Year period. Avoid seeing words related to death, sickness, poverty, ghost, etc. People replace them with euphemism if they need to talk about such topics. For example, saying somebody is gone instead of somebody died. So, bawal kang magkwento tungkol sa mga namatay. Bawal ninyong pag-usapan ang tungkol sa mga sakit, sa kahirapan, at tungkol sa mga kaluluwa. Huwag ninyong pag-usapan yun sa araw mismo ng Chinese New Year. Ang pang-apat sa listahan ay don't eat porridge and meat for breakfast. Porridge should not be eaten because it is considered that only poor people have porridge for breakfast. And people don't want to start the year with poor, as this is a bad omen. Besides, meat should not be eaten at this breakfast out of respect for the Buddhist gods, who are believed to be against killing of animals, as all gods are expected to be out meeting and wishing a happy new year to each other.
So, bawal ka daw, huwag kang kumain ng lugaw sa araw na yun. Kasi ibig sabihin, ang mga lugaw ay kinakain lang sa mga mahirap na tao. Basta sa araw lang na yun. Tsaka huwag kang kumain ng karne sa araw ng Chinese New Year kasi para respeto na rin sa mga Buddhist. Kasi ang mga Buddhist ayaw nila ng pinapatay yung mga magkakatay ka ng baboy, magkakatay ka ng manok sa araw na yun. Bawal, pinagbabawal yun. Kasi respetuhin natin ang mga Buddhist, ang mga gods ng mga Buddhist. Kasi ayaw nila ng pinapatay ang mga animals, mga hayop. Panglima sa listahan, avoid washing hair and getting haircut. So, ipinagbabawal ang huwag ka munang maligo, huwag mong basahin yung buhok mo at huwag kang magpaputol mismo sa araw ng Chinese New Year. Hair must not be washed on Chinese New Year's Day. In Mandarin, hair has the same pronunciation and indeed is the same character as in fa and fakal, which means to become wealthy. Therefore, it is seen as not good thing to wash out fortunes away at the beginning of the new year. Avoid cutting hair on this day as it is believed that it might bring misfortune to uncles. It is increasingly popular, however, to have haircut or get a New Year hairstyle before Chinese New Year for a new look, new wealth in the coming year. Kung gusto mo daw na magpagupit ka ng buhok, magpagupit ka muna bago sumapit ang Chinese New Year. Huwag kang magpagupit sa araw mismo ng Chinese New Year. At huwag kang maligo kasi pag maligo ka, mababasa yung buhok mo. Kasi ibig sabihin niyan ay tinataboy mo ang swerte sa araw na yun. Hinaharangan mo ang pagiging to become wealthy. Yun ang ibig sabihin nila. Ang pang-anim sa listahan ay don't wash clothes. Huwag ka daw maglaba sa mismong araw ng Chinese New Year. People do not wash clothes on the first and second day of the New Year because these 2 days are celebrated as the birthday of the water god. To wash clothes is regarded as disrespect to the god of water. The ancient believed that water symbolizes wealth. It is believed that pouring away water after washing clothes invokes a pouring away of wealth. So, ayan, pinagbabawal ang paglalaba sa araw mismo ng Chinese New Year. Sa araw at saka halimbawa, ngayon Chinese New Year, kinabukasan huwag ka pa rin maglaba. Kasi malas yan. Irespeto natin ang water god. So, ang paglalaba sa mismong araw ng Chinese New Year at saka sa kinabukasan regarded as disrespect to the god of water. So, hindi na, kumbaga, pag gagawin natin yun, hindi na rin nirerespeto ang god of water. Ang pangpito sa listahan ay needlework should not be done. So, ibig sabihin, iwasan natin na manahi sa araw mismo ng Chinese New Year. In the past, there was a lot of needlework for women. But they didn't do any needlework, even sewing on a button from the first day to the 5th day of the first lunar month. So, ang pananahi, ipinagbabawal sa una hanggang ikalimang araw ng Chinese na halimbawa, ang Chinese New Year ay magaganap sa February 10, 2024. February 10 hanggang February 15, huwag ka munang manahi. Otherwise, they thought the coming year would be a hard year. So, ibig sabihin, kasi pag nananahi ka sa 5 araw na yon, February 10 hanggang February 15, ibig sabihin, maghirap ang buong taon mo. Ang pangwalo sa listahan, don't use scissors or knives. So, ibig sabihin, sa araw mismo ng Chinese New Year, huwag kang gumamit ng gunting at saka mga kutsilyo o iba pang mga matatalim na bagay. The blades and the scissors are thought to be like sharp lips when people quarrel. Using scissors on the first day of Chinese New Year is perceived as an innovation for quarrels with others in the coming year. The use of knives is to be avoided for any accident, whether harming a person or tool, is to lead the inauspicious things and the depletion of wealth in the coming year. So, ibig sabihin, huwag kang maggupit-gupit, huwag kang gumamit ng gunting sa araw mismo ng Chinese New Year kasi nagbabadya ito na magkakaroon ka ng kaaway sa ibang tao. At saka huwag ka rin gumamit ng mga kutsilyo at ibang mga matatalim na bagay kasi ibig sabihin,
magkakaroon ka ng aksidente sa taon, sa darating na taon, sa taon ng 2024. Sa pangsyam sa listahan, no odd amounts of lucky money. Don't give an odd amount of money in a red envelope. Chinese people like even numbers, with the traditional belief that good things always comes in doubles. But also avoid unlucky numbers such as 4 and 40, as 4 sounds like lit in Chinese. So, ibig sabihin, huwag kang magbigay ng mga hindi hindi pares na bilang ng pera na ilalagay mo sa ampaw. Pero iiwasan mo rin ang maglagay ng 4 pesos or 40 pesos sa ampaw kasi ang 4 sa Chinese ay simbolo ng kamatayan. Ang pang-10 sa listahan ay don't give certain gifts. Huwag kang magbigay daw ng mga regalo na katulad ng don't give certain gifts like clocks, scissors, and pears as they have a bad meaning in Chinese culture. So, huwag kang magbigay ng regalo sa mismong araw ng Chinese New Year katulad ng certain gifts katulad ng orasan o kay gunting. Huwag kang magregalo sa araw na yun kasi bad luck yun sa Chinese, sa mga Chinese. Ang pang-11 ay avoid breaking a bowl, plates, glass, etc. Breaking symbolizes incompleteness and bad luck. Breaking a bowl, plate, glass, vase, or a mirror during the Spring Festival is considered a bringer of bad fortune, monetary loss, or family breakup. If something is broken accidentally, people usually use red paper to wrap up the fragments and they say, sa Chinese pa, kung ikaw daw ay nakabasag ng hindi mo sinasadya sa araw mismo ng Chinese New Year, kumuha ka ng pulang papel at ibalot mo yung mga nabasag at iusal mo ang salitang soy soy ping an. Ibig sabihin sa Chinese, all year round, safe and sound. So, ibig sabihin, soy soy ping an, sabihin mo yan pag mismo, na pag sa araw na yun, hindi mo sinasadya na nakabasag ka ng plato, vase, bowl, mga glass na mga babasagin ng gamit. Pag nabasag mo yon, kumuha ka ng pulang papel, ibalot mo yung mga basag, mga bubog. Habang binabalot mo siya, ay sabihin mo ang soy soy ping an. Ang ibig sabihin, magiging safe at saka safe and sound sa buong taon. Ang pang-12 sa listahan, a married daughter is not allowed to visit the house of her parents on Chinese New Year's Day. Halimbawa, ang anak mong babae, nag-asawa na, tapos humiwalay na ng tirahan, huwag mo muna silang padalawin sa bahay ng kanyang mga magulang kasi malas yun. Ibig sabihin, a married daughter is not allowed to visit the house of her parents on Chinese New Year's Day, as this is believed to bring bad luck to the parents, causing economic hardships for the family. Traditionally, a married daughter visits the house of her parents on the second day of Chinese New Year. Pwede naman sa pangalawang araw ng Chinese New Year, saka pa siya bibisita sa magulang niya. Kasi daw ibig sabihin, pag ikaw anak na babae ng pamilya ng Chinese, tapos himulay ka na sa tirahan, tapos dadalaw ka, ibig sabihin magdadala ka ng bad luck sa pamilya sa iyong magulang. Magkakaroon ng kahirapan ang pamilya ang iyong mga magulang. Ang pang-13 sa listahan ay keep children from crying. So, pinagbabawal ang pag-iyak ng mga bata. The cry of a child is believed to bring bad luck to the family. So parents do their best to keep their children from crying by whatever means possible. So gagawa ang mga magulang ng paraan para ang mga anak o mga batang maliliit ay hindi umiiyak. Kasi pag umiiyak ang mga sanggol, mga batang maliliit, mga batang paslit, ibig sabihin, nagdadala yan ng kamalasan. So, marami silang ginagawang na mga para lang hindi mapaiyak ang mga bata kasi balas yun sa mismong araw ng Chinese New Year. Ang pang-14 sa listahan ay no visiting hospital.
A visit to the hospital during this period is believed to bring illness to the person in question for the duration of the coming year. Therefore, visits to the hospital are avoided except in cases of extreme emergency. So, avoid. Huwag kayong dumalaw. Kung halimbawa may kamag-anak kayo nagkasakit na nakakonfine sa ospital, huwag kayong dumalaw. Hindi maganda. Pwera na lang talaga kung kinakailangan. Ang pang-15 ay avoid lending and borrowing money. Money should not be lent on the New Year's Day, and all debts have to be paid by the New Year's Eve. And if someone owes you money, do not go to his or her home to demand it. Anyone who does so it is said will be unlucky all the year. So pinagbabawal ang mangutang, manghiram ng pera sa araw mismo ng Chinese New Year. Kung ikaw ay may utang, bayaran mo muna bago sumapit ang Chinese New Year. At hindi pwedeng maningil ka rin sa araw mismo ng Chinese New Year kasi ibig sabihin malas yan. Ang pang-16 sa listahan, don't wear damaged clothes. Sa araw mismo ng Chinese New Year, do not wear clothes that are damaged. If kids especially wear such clothes in the first lunar month, it is said to bring bad luck. So, wag kang magsuot ng mga punit-punit na damit, mga parang basahan na damit. Wag mo isuot yan sa Chinese New Year. Kasi ibig sabihin, bad luck yan. Mga punit-punit, mga sira-sirang damit na parang basahan na, ipinagbabawal isuot yan. So, itapon mo na lang o itabi mo, gawin mong basahan. Ang pang-17, do not wear white or black. So, red is a lucky color during this Chinese New Year. Do not wear white or black clothes as these two colors are associated with mourning traditionally. So, sa Chinese kasi, ang pagsuot ng puti ay ibig sabihin kamatayan. Pagluluksa, ibig sabihin may namatay. Doon lang sila nagsusuot ng puti pag sila namatayan sila. Ganun ang tradition ng mga Chinese. Hindi sila nagsusuot ng black kundi puti. Sa kanila, malas ang puti. So, pinagbabawal na magsuot ka ng puti or black pala. Puti at saka itim. Huwag mong isuot sa araw mismo ng Chinese New Year. Bawal isuot yun. So, ito na. May natutunan na naman po tayo sa ating vlog ngayon. Sana po panoorin ninyo itong vlog ko hanggang sa dulo para po makapulutan po ninyo ng aral. Kasi wala pong masama kung maniwala tayo sa mga pamahiin. Walang mawawala sa atin. Bagkus ay magkakaroon pa tayo ng kaalaman. At magkakaroon pa tayo ng mga babala sa mga malas na bagay na posibleng dadapo sa buhay natin. So, maraming salamat po. Bye-bye at God bless po sa lahat.